Si Irina, isang reyna ng yelo mula sa St. Petersburg, ay naniniwalang nabibili ng pera ang lahat at ang pagpapahalaga sa tao ay nasusukat sa mga tatak ng fashion. Nagtungo siya sa Pilipinas na may isang misyon, iligtas ang kanyang kapatid mula sa isang putikan ng kahirapan. Ngunit hindi inasahan ni Irina na sa isang maliit na parokya sa Batangas, sa gitna ng matinding ginaw ng taglamig sa tropiko, siya pala ang malalatagan ng lahat ng kanyang pagmamataas. Nang bumalaho ang kanyang marangyang sasakyan, nang maging walang silbi ang kanyang makapangyarihang black card, at nang nakasabit sa manipis na sinulid ang buhay ng tao, kaya ba ng isang mapagmataas na babaeng kanluranin na yumukod sa mga magsasakang ang paa ay balot ng putik? Hindi lamang ito kwento ng isang paglalakbay, ito ay paglalakbay ng isang pusong yelo na natunaw sa init ng pagmamahal ng mga Pilipino. Isang linggo akong naghanda para sa paglalakbay, inihanda ang aking sarili para sa tindi ng init ng tropiko. Ang aking maleta ay puno ng mga silk dress, sunblock at ang pinakauso at open-toe na high heels sa St. Petersburg. Ngunit ang bumati sa akin pagkababa ko ng eroplano ay hindi ang nagniningning na gintong sikat ng araw na nakita ko sa mga postcard ng turista, kundi isang sampal ng malamig na hangin na may halong alikabok at amoy lupa. Hindi ito ang tuyo, malinis at nakakapreskong ginaw ng taglamig sa Russia kung saan maaari kang maglakad ng payapa sa puting nyebe sa isang makapal na balabal na balahibo. Ang ginaw dito, sa Batangas, ay basa, malagkit at gumagapang na parang mga hindi nakikitang ahas. Humahagilap ito sa aking mamahaling cashmere coat, tumatagos hanggang sa aking buto, na nagdulot ng masakit na pamamanhid sa bawat kasukasuan ko. Ang kalangitan ay kulay abo, mabigat sa mga ulap na puno ng tubig at ambon. Ang maliliit na patak ng ulan ay hindi sapat para agad mabasa ang aking damit, ngunit nagdulot ito ng malagkit at nakakairitang pakiramdam, patuloy na bumabagsak ng walang tigil. Irina, ang tawag ni Olga, umalingaw-ngaw sa magulong dami ng tao sa arrival area. Ang aking kapatid, ang aking minamahal na kapatid na inaalagaan ko na parang pinong kristal, ay nakatayo doon, kumakaway. Mas maputla siya kaysa sa inaakala ko. Bagamat ang kanyang ngiti ay nagniningning pa rin tulad ng dati. Sa tabi niya ay nakatayo ang isang Pilipinong lalaki na matipuno ang pangangatawan, may seryosong mukha at nakasuot ng makapal na itim na jacket na mukhang isang bato. Iyon si Miguel, ang fiancé, na gustong-gusto pakasalan ni Olga. At ito rin ang dahilan kung bakit kinailangan kong iwanan ang aking trabaho bilang manager ng isang chain ng fashion stores sa kasagsagan ng kanilang peak season upang lumipad sa lugar na ito. Lumapit ako, inalis ang aking salamin, naghihintay ng isang yakap o kahit man lang isang magalang na kilos sa kanluranin tulad ng paghawak at paghalik sa kamay, ngunit wala. Tumango lang si Miguel ng bahagya at sa dalawang salitang Ruso na may bahid ng pagka-Filipino, sinabi niya, "Zdravstvuyte." Pagkatapos ay tahimik siyang yumuko para buhatin ang dalawang malalaking Louis Vuitton na maleta ko, tumalikod at dumiretso sa parking area nang hindi man lang nagtanong kung pagod ako o kung kumusta ang aking biyahe. Napatayo ako ng ilang segundo, saka bumaling kay Olga, kumunot ang kilay ng may kahulugan. Bastusan, bulong ko sa Ruso, sapat na mahina para hindi marinig ni Miguel, ngunit sapat na malinaw para maintindihan ni Olga. Ito na ba ang pinakamagaling na lalaking nahanap mo? Isang manggagawa na walang alam sa pinakamababang tuntunin ng pagiging magalang. Mababait lang siya ate. Mabilis na ipinaliwanag ni Olga. Hinawakan ang aking braso at hinila ako. Ang mga tao dito ay mas tahimik. Ipinapakita nila sa gawa, hindi sa matatamis na salita. Humalingos-ngos ako, hinila ang kwelyo ng aking fur coat ng mas mahigpit. Gawa? Ang tanging gawa na nakikita ko ngayon ay tumatakbo siya na iniiwan kaming dalawang babae na naglalakad ng paatras at paatras sa matinding ginaw na ito. Ang pickup truck ni Miguel ay umalis sa airport, iniiwan ang nagniningning na ilaw ng syudad upang lumusong sa makapal na hamog ng highway. Sa loob ng 2 oras na biyahe patungo sa Batangas, tahimik lang akong nakatingin sa labas ng bintana. Ang tanawin ay malabo at nakakabagot. Walang magagarang palasyo, walang malalawak na boulevard, tanging malalawak at walang katapusang palayan na binaha, na interspersed ng mga simpleng bahay na gawa sa kahoy
at semento na may matingkad na dilaw o berdeng pintura. Paminsan-minsan, mula sa puting hamog, ang matutulis na tore ng simbahan ay lumitaw mula sa kulay abong kalangitan. Hindi pa ako nakakita ng ganoong karaming simbahan sa isang probinsya. Mayroong malalaki at matatayog na may detalyadong Gothic architecture na hindi nahuhuli sa Europa. Ngunit nakatayo sila sa gitna ng mga taniman ng kangkong at mga lawa ng water lily. Isang kakaiba at hindi magkatugmang kombinasyon tulad ng kasal ng aking kapatid. Isang romantikong at artistikong babaeng Ruso na maglulubog ng kanyang kabataan sa bansang agrikultural na ito. Naalala ko ang aking pangako sa aking ina sa airport sa St. Petersburg bago ako umalis. Umiyak siya at mahigpit na hinawakan ang aking kamay. Kailangan mong iuwi si Olga. Nabighani siya, huwag mong hayaang magdusa siya. Ang pangakong iyon ay umalingaw-ngaw sa aking isip na parang isang utos. Hindi ako pumunta dito para dumalo sa kasal. Dumating ako dito para maging isang bayani na magliligtas. Malapit na kami ate, putol ni Olga sa aking pag-iisip. Lumiko ang sasakyan mula sa malaking kalsadang aspalto, pumasok sa isang makitid na konkretong daan. Sa magkabilang gilid ay mga puno na nakayuko sa ulan. Ang sasakyan ay umuga ng malakas, halos makagat ko ang aking dila. Tahimik pa rin si Miguel sa manibela. Ang kanyang mga mata ay lubos na nakatuon sa maputik na daan sa harapan. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang kinakalawang na gate na bakal. Sa likod nito ay isang lumang bahay na may bubong na tisa. Nababalutan ng lumot ang mga brick wall. Nandito na tayo, sabi ni Miguel ng maikli. Pinatay ang makina. Tumingin ako sa daan at naramdaman kong tumaas ang aking presyon. Ang ambon sa loob ng ilang araw ay nagpabago sa maliit na eskinita patungo sa bahay tungo sa isang malapot mapula-pulang putikan. Bumaba si Miguel sa sasakyan, ang kanyang sneakers ay lumubog sa putik, ngunit mukhang hindi siya nag-abala. Lumiko siya sa likuran para kunin ang bagahe. Binuksan ko ang pinto ng sasakyan, nag-aalangan na ilapag ang aking paa. Ang aking $1,000 limited edition Bottega Veneta boots na binili ko noong nakaraang buwan ay lumapat sa lupa. Isang nakakatakot na uwap ang umalingaw-ngaw. Ang malamig at maruming putik ay tumalsik sa aking binti. Diyos ko, sigaw ko, tumalon pabalik. Ngunit huli na ang lahat. Isang malaking bahagi ng putik ang kumapit sa aking sapatos na parang isang mantsa na hindi malilinis. Ano ba ito? Nakikipamuhay ba kayo sa mga baboy? Dali-daling tumakbo si Olga para alalayan ako, maputla ang mukha sa takot na baka magalit ako. Ate, umuulan kasi dito sa panahong ito kaya medyo madumi ang daan. Medyo madumi? Sigaw ko, itinuro ang aking paa. Tingnan mo, ito ba ang daanan ng tao? Papayagan mo bang gumapang ang anak mo sa bunton ng putik na ito? Dumaan si Miguel dala ang dalawang mabibigat na maleta, sumulyap sa aking sapatos, at pagkatapos ay tumingin sa akin. Walang salitang paumanhin, walang pagkabahala. Nagbitaw lang siya ng isang salitang Filipino kay Olga sa isang malalim at baritono na tinig. Isinalin ni Olga, sabi ni Kuya Miguel, pumasok na kayo sa bahay para mainit, baka sipunin kayo dito sa labas. Geodoc, Poison's Wind, isa na namang pamahiin ng mga taga-probinsya. Galit akong sumunod sa kanila. Pilit na naglalakad sa mga sirang baldosa na pansamantalang inilatag bilang daanan. Parang isa akong reyna na ipinatapon sa isang kampo ng pagwawasto. Pagpasok ko sa loob ng bahay, dumilim ang espasyo. Ang bahay ay malinis ngunit walang sapat na liwanag. Ang mga kasangkapan ay napakasimple, halos walang laman. Isang set ng itim at makintab na limwood na mesa at upuan ang nakalagay sa gitna ng bahay, malamig at matigas. Ang amoy ng insenso na hinaluan ng amoy ng lumang dingding na may amag ay umakyat sa aking ilong. Mula sa loob na silid, lumabas ang isang matandang babae, maliit ang pangangatawan ngunit nagpapahayag ng kakaibang seryosong ekspresyon. Iyon si Aling Nena, ang ina ni Miguel. Nakasuot siya ng sweater na kulay plum, maayos ang buhok na nakapusod sa likod ng kanyang ulo, ang kanyang matatalim na mata ay nakatingin sa akin sa kanyang salamin na nakasabit sa kanyang ilong. Hindi siya kasing warm at kasing welcoming gaya ng inaakala kong mga magsasaka. Nakatayo siya doon ng tuwid, tinitigan ako mula ulo hanggang paa, mula sa aking nagniningning na blonde na buhok
sa aking fur coat na basa sa ulan, hanggang sa aking mga sapatos na puno ng putik. Para siyang isang principal na nagsusuri ng isang delinquent na estudyante. Kumusta po? Bati ko sa Filipino ayon sa turo ni Olga. Ngunit ang aking tono ay nagpapanatili pa rin ng bahid ng pagmamataas. Tumangulang si Aling Nena ng bahagya, itinuro ang kahoy na upuan. Umupo ka, Hija. Pagod ka sa biyahe. Uminom ka ng salabat para mainitan ang tiyan mo. Ang kanyang boses ay malalim at matigas, walang labis na emosyon. Nagbuhos siya mula sa isang lumang ceramic pot ng isang kulay kape na tubig, umuusok at may amoy ng pinatuyong dahon. Tinitigan ko ang magaspang na ceramic bowl na naramdaman ko ang sukdulang pagkabagot. Walang black tea, walang kape, walang hot chocolate, tanging tubig ng dahon at lamig. Umupo ako sa gilid ng upuan, naramdaman ang lamig mula sa kahoy na tumagos sa aking pantalon. Umalis si Miguel patungo sa likuran ng bahay. Iniiwan kaming tatlong babae sa nakakabinging katahimikan. Ang tunog ng ulan na tumatama sa bubong na tisa ay parang orasan ng isang ticking bomb. Tiningnan ko si Olga na abalang naghahanda ng tuwalya para linisin ang aking sapatos. Ang kanyang 7 buwang tiyan ay nakalawit sa likod ng kanyang maluwag na sweater. Mukhang masaya siya na naglilingkod sa pamilya ng kanyang asawa. Ngunit sa aking mga mata, iyon ay isang hangal na pagtitiis. Hindi ko na ito kayapang panindigan. Tumayo ako ng mabilis, kinuha ang aking handbag, hinila si Olga sa maliit na silid sa tabi na sinasabing kwarto ng mag-asawa. Pakinggan mo ako, Olga, bulong ko sa pagitan ng aking mga ngipin, nakatingin ng diretso sa inosenteng mga mata ng aking kapatid. Hindi ko kailangan malaman kung gaano mo kamahal ang lalaking iyon. Pero tingnan mo ang bahay na ito. Tingnan mo ang maputik na daan sa labas. Ibinabaon mo ba ang buhay mo at ng aking pamangkin sa madilim at mabasa na lugar na ito? Ate Irina, humagulgol si Olga, nagsimulang umagos ang kanyang luha. Huwag kang umiyak. Pinutol ko siya. Ang aking boses ay malamig at matigas. Tulad ng kapag nagtatanggal ako ng isang hindi mahusay na empleyado. Binibigyan kita ng 2 araw. Pagkatapos ng bagong taon, ipapabook ko kayong 2 ng flight pabalik sa St. Petersburg. Dapat ipanganak ang sanggol sa 5 bituin na ospital sa Russia, hindi sa klinik ng nayon na ito. Mag-empake ka na. Hindi ito isang alok, ito ay isang utos. Binitiwan ko si Olga, hinayaan siyang nakatayo ng tulala sa madilim na silid. Sa labas, nagsimulang magpatunog ng sunod-sunod ang mga kampana ng simbahan, hudyat ng Vesperas. Ang tunog ay umalingaw-ngaw at malungkot, na parang gustong lumunod sa huling natitirang pasensya ko. Kung may mas masahol pa sa bansang ito kaysa sa panahon, iyon ay ang iskediul ng pang-araw-araw na gawain. Habang ang kalangitan sa labas ng bintana ay madilim pa rin, at ang makapal na hamog ay kumapit sa salamin na parang multo, nagising ako sa isang nakakatakot na tunog. Ang loudspeaker ng barangay, umalingaw-ngaw ito ng malakas sa poste ng kuryente sa dulo ng eskinita, nagpapatugtog ng mga lumang martsa at isang monotonous na boses na nagbabasa tungkol sa iskedul ng pagtatanim ng palay para sa anihan. Ibinabaon ko ang aking ulo sa unan, pilit na tinatangkaing makabalik sa tulog sa matigas na papag na tinatawag ni Miguel na kama. Walang malambot na spring mattress. Tanging isang makapal na banig na nakadagan sa akin na parang isang bato. Ang basa at malamig na hangin ay humahagilap pa rin sa siwang ng pinto na nagdulot ng pamamanhid sa aking ilong. Ate Irina, gising na! Sabi ni Kuya Miguel. Mag-almusal na tayo. Maaga kumain ng mga tao dito. Ginising ako ni Olga, nakasuot na siya ng maayos na damit, nakasuot ng makapal na sweater at ang kanyang mukha ay nagniningning na halos nakakainis. Tiningnan ko ang orasan sa aking telepono, 5:45 ng umaga sa St. Petersburg. Sa oras na ito ako palang nagsisimulang matulog pagkatapos ng mga late night party. Baliw, bulong ko, pilit na bumangon mula sa kumot. Bakit kailangan mag-almusal sa hating gabi? Pagkalipas ng 15 minuto, naglakad kami sa makapal na hamog. Ang lamig ng umaga sa Batangas ay mas matindi pa kaysa kahapon. Hindi lamang ito nanunuot sa balat kundi nagdadala rin ng maalat na singaw ng tubig mula sa kalapit na baybayin na nagpatindig ng balahibo ko kahit na nakasuot ako ng 2 layer ng thermal wear sa loob ng aking fur coat.
Ang aming destinasyon ay hindi isang mainit na restaurant na may fireplace at banayad na jazz music. Dinala kami ni Miguel sa isang karinderya sa kanto, sa ilalim ng isang balete tree na halos kalbo ang mga dahon. Isang lumang asul na tarp ang nakakabit bilang bubong. Sa ilalim nito ay ilang maliliit na plastik na mesa na pula at asul na parang mga laruan ng bata. Paresan ni Mang Ben, basahin ni Olga ang gusot na sulat kamay sa usok na kahoy na karatula. Sabi ni Kuya Miguel, ito raw ang pinakamasarap na paresan sa buong bayan, ate. Tiningnan ko ang tanawin sa aking harapan at naramdaman kong kumalam ang aking tiyan, hindi dahil sa gutom, kundi dahil sa pagkasuklam. Isang malaking kaldero ng aluminum ang kumukulo sa ibabaw ng uling umuusok. Ang may-ari ng kainan, isang lalaking nasa edad na, nakasuot ng dilaw na kamiseta, may lumang tuwalya na nakasabit sa kanyang balikat, ay naghihiwa ng karne ng baka. Ang pinakakakilakilabot ay wala siyang guwantes. Ang kanyang hubad, magaspang na kamay, ay kumukuha ng bawat hawak ng puting pansit, bihon, at inilubog sa kumukulong sabaw. Pagkatapos ay nilalagay ang karne sa ibabaw at isinasabog ang isang dakot ng berdeng sibuyas. Umupo na kayo, ate, sabi ni Miguel. Hinila ang plastik na upuan, kinaway-kaway ang alikabok at inanyayahan ako. Napatayo ako sa kinatatayuan ko. Tinitigan ang plastik na upuan na puno ng mantsa ng mantika at ang mga basurang tissue na nakakalat sa sahig kasama ang mga kinagat na hiwa ng kalamansi. Hindi ako kakain, sabi ko sa Ruso. Nakakunot ang noo. Tingnan mo, Olga, hinahawakan niya ang pagkain ng hubad kamay. May bakterya sa lahat ng dako. Papayagan mo bang kumain ng sanggol sa tiyan mo ng ganito? Ito ba ang pamantayan sa kalinisan ng ika-19 na siglo? Naguluhan si Olga, tumingin sa paligid, binaba ang kanyang boses. Ate Irina, kung saan ka lumatag, doon ka magpakapantas. Kumukulo ang sabaw. Paano mabubuhay ang bakterya doon? Umupo na kayo, pinapanood na tayo ng lahat. Totoo nga, ang ilang mga customer sa kainan, mga magsasaka na maagang pumasok sa trabaho at ilang drivers ng tricycle ay nakatingin ng mataman sa blonde na dayuhan na nakatayo. Nang nakakunot ang noo sa gitna ng kainan, ang kanilang mga mata ay nagtataka at may halong paghusga. Kinagat ko ang aking labi, pilit na umupo sa gilid ng upuan. Sinisikap na huwag dumikit ang aking damit sa anumang bagay sa paligid. Nag-order si Miguel ng 3 mangkok ng pares na may guts. Nakikipag-usap siya sa may-ari ng kainan ng napakalapit. Tinatawag itong Mang Ben. Tumawa ng malakas si Mang Ben na nagpakita ng kanyang ngipin na may mantsa ng nganga. Ngayon, may bisita ka, Miguel? Hayaan mong gawin ang isang espesyal na mangkok para sa iyo na may maraming sabaw at taba. Taba? Ang salitang iyon ay nakakadiri. Niyakap ko ang aking mga braso sa aking dibdib, determinado na hindi ako kukulimlim. Nang mailagay ang 3 mainit na mangkok ng pares sa mesa, nang may malakas na tunog at umapaw ang sabaw, kinuha ni Miguel ang plastic na chopstick, kumuha ng isang pares, tiningnan ito at ibinigay sa akin. Sumulyap ako sa mga chopstick na kawayan na kulay itim, ang dulo ay medyo nakakalas at umiling ako. No, sabi ko ng mariin sa Ingles. Dirty, very dirty. Napahinto si Miguel, ang kanyang seryosong mukha ay medyo dumilim. Dali-daling kinuha ni Olga ang mga chopstick. Nilinis ito ng tissue. Lilinisin ko, ate. Malinis naman yan, sabi niya. Ngunit itinaas ni Miguel ang kanyang kamay upang pigilan si Olga. Wala siyang sinabi. Tahimik na tumayo at dumiretso sa loob ng mausok at madilim na kusina ng kainan. Ngumiti ako ng may paghamak, bumaling kay Olga at bumulong. Tingnan mo, nagtatampo na. Ganyan ba kabilis masaktan ang mga lalaki dito? Umalis ka agad sa maliit na insulto. Hindi siya ganoon, ate, mahina niyang ipinagtanggol. Ngunit wala pang 1 minuto, bumalik si Miguel. Sa kanyang kamay ay hindi galit, kundi isang ceramic bowl na puno ng kumukulong tubig na umuusok. Nakakakuha niya lang mula sa reserbang kaldero ng sabaw. Sa kabilang kamay niya ay may isang tumpok ng malinis na puting tissue, ang uri ng silk tissue na dala niya sa kanyang jacket pocket. Hindi ang magaspang na tissue sa kainan. Inilagay niya ang kumukulong tubig sa harapan ko nang may nakakatakot na katahimikan. Inilubog niya ang mga chopstick at aluminum spoon sa kumukulong tubig.
Pinanatili niya ito roon ng mga 10 segundo upang isterilisahin, pagkatapos ay inalis at pinunasan ang bawat piraso ng maingat gamit ang silk tissue. Ang kanyang mga galaw ay matulin, tiyak at puno ng paggalang, tulad ng isang siruhano na naghahanda ng mga instrumento sa operasyon, hindi isang taga-probinsya na nakaupo sa isang kainan. Nang matapos, dahan-dahan niyang inilagay ang mga chopstick at kutsara sa gilid ng aking mangkok ng pares at dahan-dahang itinulak ang mangkok patungo sa akin. Tiningnan niya ako ng diretso sa mata, tumango ng bahagya at bumalik sa kanyang mangkok. Pinigaan ng kalamansi, nilagyan ng sili at nagsimulang kumain ng masarap ng walang salita. Napatulala ako, naramdaman kong uminit ang aking mukha ng kakaiba. Ang kanyang katahimikan at maalalahanin na kilos, bagamat may kaunting pagpapakita ng pagkasawa, ay parang isang hindi nakikitang sampal sa aking pagmamataas. Hindi siya nakipagtalo, hindi nagpaliwanag, sinuri lang niya ang problema ng may sibilisadong paraan na hindi ko mapagkakamalan. Ang amoy mula sa mangkok ng pares ay nagsimulang umaatake sa aking pangamoy. Hindi ito ang amoy ng artipisyal na pampalasa ng industriya. Ito ay isang mabangong amoy, kaakit-akit at makapangyarihan. Amoy ng inihaw na luya, amoy ng star anise, cardamom, ang matapang na amoy ng sariwang karne ng baka, at higit sa lahat ang amoy ng patis. Ang pampalasa na kinasusuklaman ko noon dahil sa pag-aakala na ito ay bulok na isda. Ngunit dito, hinaluan ng mainit na singaw ng tubig sa gitna ng 10 graus Celsius na lamig, ito ay nag-amoy ng kakaiba. Tiningnan ko si Olga na humihigop ng pares ng masarap, pawis na pawis sa kanyang noo, lumunok ako. Ang lamig ng umaga ay nagpakulo ng aking tiyan. Sumulyap ako kay Miguel. Patuloy lang siyang kumakain. Hindi man lang nag-abalang tignan kung kumakain ako o hindi. Sige, bulong ko sa sarili. Kinuha ang esterilisadong kutsara. Isang kagat lang para makita kung gaano ito kakilakilabot. Sumandok ako ng sabaw, hinipan ng bahagya para lumamig, at inilagay sa aking bibig. Sa sandaling dumampi ang kumikinang na kulay kape dilaw, na likido sa aking dila, napamulagat ako, boom. Isang pagsabog ng lasa, matamis. Hindi ang matamis na lasa ng asukal o MSG, kundi ang malalim, masaganang tamis na kumalat mula sa pinakulong buto ng baka sa loob ng maraming oras. Pagkatapos ay ang maalat na lasa ng patis, ang maanghang na lasa ng luya, ang bahagyang pait ng sibuyas. Lahat ay naghalo, lumikha ng isang mainit na symphony na bumaba sa aking lalamunan, pinapainit ang aking tiyan na kumakalam sa lamig. Masarap. Napakasarap. Mas masarap kaysa sa anumang beef stew na kinain ko sa mga restaurant ng Michelin sa Paris o Moscow. Walang malay akong sumandok ng pangalawang kutsara at kumuha ng isang piraso ng malutong na karne ng baka at inilagay sa aking bibig. Ang karne ay malambot at mataba, ngunit hindi nakakasawa. Yumuko ako sa mangkok ng pares, kumain ng masigla, nakalimutan ang pagpapanatili ng aking imahe, nakalimutan ang maruming plastik na upuan, nakalimutan ang may-ari ng kainan na walang guwantes. Ang singaw ay nagpalabo sa aking salamin, inalis ko ito at inilagay sa mesa at patuloy na kumain. Nang mag-angat ako ng ulo, kalahati na ang laman ng mangkok ng pares. Nakita ko ang tingin ni Miguel na nakatitig sa akin. Hindi siya ngumiti ng mapanukso, tahimik lang niyang itinulak ang plato ng chicharon sa akin. Napatigil ako. Ang pagmamataas ng isang ginang mula sa St. Petersburg ay muling bumangon. Dali-dali akong kumuha ng tissue at pinunasan ang aking bibig, inayos ang aking upo. Medyo okay lang, sabi ko kay Olga sa Ruso, sinisikap na panatilihin ang pinakatahimik na boses. At least mainit, pero napakaraming pampalasa. Ngumiti lang si Olga, hindi ako binuking, ngunit alam kong nakita niya akong humigop hanggang sa huling patak ng sabaw. At si Miguel, bagamat hindi nakakaintindi ng Ruso, sumusumpa ako na nakita kong bahagyang kumibot ang kanyang seryosong bibig. Isang napakaliit na kibot, ngunit sapat na para malaman kong talo ako sa unang round. Sa Russia, ang imahe ng isang tunay na lalaki ay kadalasang nauugnay sa kalakasan kung minsan ay sa pagiging magaspang. Umiinom sila ng vodka na parang tubig, nagbubunganga at sumisigaw kapag lasing, at bihirang gumawa ng gawaing bahay. Ngunit sa kakaibang bansang ito,
tila baliktad ang kahulugan ng kalalakihan. Sa hapon ng Disyembre 28, nakaupo ako ng nakakuyakoy sa kahoy na upuan, humihigop ng mainit na ginger tea at pinapanood si Miguel. Kakauwi lang niya mula sa trabaho, ang kanyang damit na may mantsa ng alikabok at mantika ng makina ay napalitan na. At ngayon, sa harap ko ay isang eksena na kung kukunan ko ng litrato at ipapadala sa aking mga kaibigan sa Moscow, tatawa sila hanggang sa masamid sa beet soup. Nakasuot si Miguel ng apron. Hindi ang uso at mamahaling leather apron ng mga chef sa 5 bituin na restaurant. Ito ay isang apron na gawa sa pink na tela na may maliliit na disenyo ng bulaklak at may frilly edges na malinaw na pagmamay-ari ni Olga o ng kanyang ina. Mukha itong napakaliit sa kanyang matipuno at malapad na pangangatawan parang oso. Nakatayo siya sa tabi ng rain barrel sa labas, nakatiklop ang mga manggas ng higit sa kanyang siko. Naghuhugas ng isang tumpok ng malalaking berdeng dahon na tinatawag ni Olga na dahon ng saging para sa suman o tamales. Malamig ang panahon, 10 degrees Celsius. Ang tubig sa rain barrel ay napakalamig, ngunit ang kanyang malalaking kamay ay mabilis na nilinis ang bawat siwang ng dahon, dahan-dahan na, parang naglilinis ng mga antigong bagay. Nang matapos sa mga dahon, kumuha ulit siya ng tubig para linisin ang altar ng mga ninuno, pagkatapos ay nagwalis ng bakuran at naglinis ng bahay. Nakikita mo na, ate, bulong ni Olga, hinimas ang kanyang tiyan, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pagmamataas. Napakabait ni Kuya Miguel sa akin. Mula nang magbuntis ako, hindi niya na ako pinapagalaw sa anumang mabigat na gawain. Ngumiti ako ng may paghamak, hindi itinago ang aking pagkasuklam, bait-baitan. Para sa akin, para siyang isang libreng katulong. Olga, sabihin mo sa akin ang totoo. Wala ba siyang trabaho? Nagulat si Olga. Bakit mo naman nasabi yan, ate? Tingnan mo. Itinuro ko si Miguel na abalang naglilinis ng tansong insensaryo. Sino ang lalaking may career na umuuwi ng maaga at nagluluto ng gawaing bahay o baka nagsara na ang pabrika? O baka nakadepende lang siya sa sweldo mo sa pagtuturo ng English? Ate Irina, sigaw ni Olga, namumula ang mukha. Si Kuya Miguel ay chief engineer. Siya ang master craftsman. Ang kanyang pabrika ng tanso at tela ay nagpapakain sa 12-dosenang pamilya sa baryo na ito. Umuuwi lang siya ng maaga para maghanda sa Pasko at Bagong Taon. At para sa akin, master craftsman. Ngumiti ako ng may paghamak. Sa amin, ang mga master craftsman ay pinaparangalan sa mga museo. Dito, ang master craftsman ay isang taong nakaupo at naghuhugas ng dahon. Tigilan mo na, Olga. Huwag ka nang magpinta ng magandang larawan. Nagpakasal ka sa isang skilled laborer. Period. Tumayo ako, bigo, at lumabas. Kailangan ko ng sariwang hangin. Ang makita ang malaking lalaki na nakasuot ng floral apron ay nagdulot ng pagkasuklam sa akin para sa kalalakihan. Nagpasya akong maglakad-lakad sa parokya para makita kung may interesante. Ngunit iyon ay isang pagkakamali. Pagkalabas ko lang ng gate, agad akong naging sentro ng atensyon. Ang buong baryo ay parang isang malaking entablado kung saan magkakakilala ang lahat. Ang mga babaeng nakaupo at nagbabalot ng suman sa gilid ng daan ay huminto sa kanilang ginagawa at tinitigan ako. Ang mga bata na may sipon ay tumakbo sa likod ko. Itinuro ako at sumigaw. Dayuhan, puti. Isang matandang babae na ngumunguya ng nganga na kulay dugo ay lumapit sa akin. Walang sabi-sabi, iniunat niya ang kanyang kulubot na kamay at hinawakan ang manggas ng aking fur coat na may mantsa ng ulan pagkatapos ay bumaling sa kanyang katabi at may sinabi, tumatawa ng malakas. Nagulat ako at umatras. Naramdaman na parang isang kakaibang hayop sa zoo na kinukutya. Walang konsepto ng personal space dito. Huwag mo akong hawakan. Sigaw ko. Pinagpag ang aking manggas na parang nadikitan ako ng mikrobyo. Hindi nakaintindi ang matanda ng Ingles. Ngumiti pa rin siya. At nag-thumbs up. Maganda, mainit, mabuti. Napatayo ako at mabilis na bumalik sa bahay. Ang daan sa baryo ay puno ng amoy ng insenso. Amoy ng pinakuluang dahon para sa paligo ng bagong taon at ang pag-awit ng kampana ng simbahan. Para sa kanila, ito ay ang mainit na kapaligiran ng bagong taon. Para sa akin,
Ito ay kaguluhan, ingay, at paglabag sa privacy. Hindi ako nabibilang dito at si Olga rin. Ang hapunan ay naganap sa isang tensyonado na kapaligiran. Sa kahoy na mesa ay may plato ng nilagang baboy, atsara at isang plato ng pritong lumpia. Tinanggal na ni Miguel ang floral apron, bumalik sa kanyang tahimik at matamlay na kilos. Kumuha siya ng isang piraso ng taba-free na karne ng baboy para kay Olga, pagkatapos ay kumuha ng isang lumpia para sa akin. Hindi ako kumain. Tiningnan ko ang orasan, oras na para tapusin ang palabas na ito ng maligayang pamilya. May gusto akong sabihin, nagsimula ako. Ang aking boses ay malamig, inilapag ang mga chopstick sa mesa nang may malakas na tunog. Sina Miguel, Olga at Aling Nena ay tumigil at tumingin sa akin. Kinuha ko mula sa aking handbag ang 2 e-ticket ng eroplano, itinulak ito patungo kay Olga. Nag-book na ako ng business class flight pabalik sa St. Petersburg sa umaga ng January 2, 3 araw mula ngayon. Namutla si Olga. Ate Irina, ano ang ginagawa mo? Sinasalba kita, sabi ko. Nakatingin ng diretsyo kay Miguel, ngunit ang aking mga salita ay para kay Olga. Sapat na ang aking naobserbahan. Ang bahay na ito ay madilim at mababa. Malamig ang taglamig at maputik ang mga daan. Ang kondisyong medikal sa bayan na ito ay 0. Saan mo ipapanganak ang anak mo? Sa klinik na may yero sa dulo ng baryo? Nagparehistro na kami sa ospital ng bayan, sabi ni Aling Nena. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bahid ng pag-aalala. Ospital ng bayan? Putol ko sa kanya. Tinatawag ba ninyo iyon na ospital? Pusta ako, na mas luma pa ang mga kagamitan doon kaysa sa akin. Hindi, ang aking pamangkin ay dapat ipanganak sa Russia kasama ang mga nangungunang doktor sa Europa. Bumaling ako kay Miguel, na hawak pa rin ang kanyang mangkok ng kanin. Ang kanyang kamay ay hindi nanginginig. Miguel, nagbago ang aking tono, naging mas matigas. Kung talagang mahal mo ang iyong asawa at anak tulad ng sinasabi ni Olga, dapat mo siyang payagan umalis. Hindi mo kayang bigyan siya ng pinakamabuting kondisyon. Ako na ang bumili ng tiket at ako na ang magbabayad ng lahat ng gastusin sa panganganak. Kailangan mo lang pumayag. Huwag mong hayaan ang iyong pagmamataas bilang isang mahirap na lalaki na makapinsala sa iyong asawa at anak. Ang nakamamatay na katahimikan ay bumalot sa bahay. Tanging ang tunog ng hangin sa gabi ang humahagilap sa siwang ng bintana. Nagsimulang humikbi si Olga. Napabuntong hininga si Aling Nena. Dahan-dahang inilapag ni Miguel ang mangkok ng kanin. Nag-angat siya ng tingin at tumingin ng diretso sa aking mga mata. Sa unang pagkakataon mula nang dumating ako, nakita ko sa kanyang malalim na itim na mata ang hindi pagpapaubaya, kundi isang matatag na apoy, matibay tulad ng bato. Ate Irina, sabi niya sa Filipino, dahan-dahan at malinaw ang bawat salita upang isalin ni Olga. Ikaw ang ate ng aking asawa, iginagalang kita, ngunit ang aking anak, kaya kong alagaan. Ang asawa ko ay kung nasaan siya, nandoon ako. Walang sinuman ang makakakuha sa kanya. Nangahas ka, inihampas ko ang aking kamay sa mesa, akmang tatayo at sisigawan siya, ngunit sa sandaling iyon, isang nakakabinging tunog ang umalingaw-ngaw mula sa loudspeaker na nakasabit sa poste ng kuryente sa harap mismo ng bahay. Nilamon ang aking boses. Alo, alo, emergency announcement mula sa istasyon ng radyo ng barangay. Ngayong gabi, isang napakalakas na malamig na hangin ang darating. Ang temperatura ay maaaring bumaba hanggang 7 degrees. Pinapayuhan ang lahat. Ang radio ay umalingaw-ngaw ng sunod-sunod. Naghudyat ng isang matinding gabi ng taglamig na hindi pa nararanasan at kasabay nito, isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw. Bumaling ako kay Olga. Nahulog niya ang mga chopstick sa sahig. Ang kanyang 2 kamay ay mahigpit na nakayakap sa kanyang tiyan. Maputla ang mukha, ang kanyang mga labi ay nanginginig at nagbitaw ng isang nakakapanindig balahibo na sigaw ng sakit. Kuya Miguel, tulungan mo ako. Ang sakit. Sa ilalim ng upuan, isang lansa ng tubig mula sa panubigan ang kumalat sa pulang baldosa na nagbabad sa malamig na espasyo ng bisperas ng bagong taon. Sa aking pitaka, nakalagay ng maayos sa pinakaprestihiyosong kompartimento ang makapangyarihang itim na American Express Centurion Card
Isang bagay na tanging 0.1% lamang ng mga elite sa mundo ang nagmamay-ari. Sa St. Petersburg, Paris o New York, ang card na ito ay isang universal key. Maaari itong mag-order ng helicopter upang sunduin ako sa tuktok ng Alps o mag-book ng mesa sa isang restaurant na puno na bago pa man ang isang taon. Naniwala ako na walang pinto sa mundong ito na hindi nito mabubuksan. Ngunit ngayong gabi, sa maputik at madilim na baryo na ito, ang itim na card ay isa lamang walang silbing piraso ng plastik. Hindi nito kayang pigilan ang malakas na ulan na bumabagsak. Hindi nito kayang patuyuin ang maputik na daan at pinakamasakit sa lahat. Hindi nito kayang bilhin ang kaligtasan ng aking kapatid. Ang sakit ate. Ang malakas na sigaw ni Olga ay pumatak sa tahimik na gabi. Nilamon ang tunog ng hangin sa gabi na humahagilap sa siwang ng pinto. Nakahiga siya, umiikot sa sakit sa kahoy na kama, pawis na pawis. Bagamat ang temperatura sa silid ay halos 9 na grado lamang, pumutok na ang kanyang panubigan at mas masahol pa. Nagsimula ng umagos ang dugo, binabasa ang puting bedsheet. Bumibitak ang dugo, bulong ko, nanginginig ang kamay na hawak ang telepono. Ang aking kaalaman sa basic first aid ay nagsasabi sa akin kung gaano kadelikado ang sitwasyong ito. Kaya mo yan, tatawag ako ng emergency. Pupunta tayo sa International Hospital sa Maynila. Helicopter? Oo, kukuha ako ng helicopter. Denial ko ang emergency number ng Global Medical Assistance Service na binili ko ng pinakamataas na premium insurance package. Paumanhin, hindi namin matukoy ng eksakto ang iyong lokasyon. Ang boses ng operator ay umalingaw-ngaw ng monotonously at walang emosyon. At sa ilalim ng Category 7 na bagyo, zero visibility sa lugar ng Batangas, hindi makakalipad ang helicopter. Tatawag kami ng pinakamalapit na ground ambulance. Pinakamalapit, gaano katagal? Sigaw ko. Halos 90 minuto kung malinis ang daan. 90 minuto. Mamamatay si Olga sa pagdurugo bago pa makita ang ilaw ng ambulance. Galit kong itinapon ang telepono sa sofa. Blag. Sa sandaling iyon, ang fluorescent light sa kisame ay kumurap-kurap ng 2 beses pagkatapos ay namatay, nawalan ng kuryente. Ang buong bahay ay nalubog sa makapal na dilim. Ang tunog ng ulan na tumatama sa bubong na tisa ay mas malinaw na naririnig parang katok ng kamatayan. Pesteng bansang ito. Nagmura ako, kinapa ang aking telepono at binuksan ang flashlight. Sa kumikinang na liwanag, nakita ko si Miguel na buhat-buhat si Olga. Ang kanyang mukha ay matigas, lumabas ang kanyang ugat sa leeg, pawis na may halong tubig ulan ang bumabagsak. Sakay sa sasakyan ng bahay, sabi ni Miguel ng maikli. Ang kanyang boses ay baritono. Sa ospital ng bayan, hindi na tayo makakapaghintay. Agad kinuha ni Aling Nena ang inihanda ng birth kit. Ginamit ang isang sirang payong para protektahan ang kanyang manugang. Lumabas kami sa ulan na parang mga baliw. Ang lamig ay humampas sa aking mukha na masakit na parang hinihiwa ng kutsilyo. Tumakbo ako kasunod ni Miguel patungo sa pickup truck na nakaparada sa bakuran. Ito ang aming huling pag-asa. Mataas ang clearance ng sasakyang ito, malakas ang makina, tiyak na malalampasan nito ang nakakainis na daan. Inihiga ni Miguel si Olga sa likuran. Si Aling Nena ay umupo sa tabi, mahigpit na hinawakan ang kanyang manugang. Tumalon ako sa passenger seat sa harap, mahigpit na kumapit. Pinaandar ni Miguel ang sasakyan. Ang tunog ng makina ay umalingaw-ngaw. Binasag ang katahimikan ng parokya. Lumabas ang sasakyan sa gate. Ang mga gulong ay umikot sa maputik na daan. Ang tuloy-tuloy na ulan sa loob ng 1 linggo, kasama ang bagyo ngayong gabi, ay nagpabago sa maliit na eskinita tungo sa isang tunay na ilog ng putik. Kaya mo yan, kaya mo yan. Bulong ko, mahigpit na kumapit sa door handle. Ang aking mga kuko ay bumaon sa plastik. Ngunit walang pakialam ang kalikasan sa aking mga pakiusap. Ang sasakyan ay nakapaglakbay ng mga 50 metro. Pagkatapos ay nagsimulang dumulas. Nawalan ng traksyon ang gulong sa likuran. Umikot-ikot ngunit hindi umuusad. Ang putik ay tumalsik sa windshield, tinakpan ang paningin. Roar, roar. Ang tunog ng gulong na walang pag-asa na gumagalaw sa putik ay nakakaawa. Kinagat ni Miguel ang kanyang labi. Sinisikap na ibalik ang sasakyan sa tamang direksyon, ngunit habang binibigyan niya ng mas maraming gas, lalo itong lumulubog. Blag.
Isang malakas na pagkabigla ang nagpatama sa aking ulo sa bintana. Ang gulong sa harap sa kanan ay nadulas sa kanal sa gilid ng daan. Ang mabigat na pickup truck ay tumagilid sa isang gilid, naipit ng husto. Ang makina ay umalingaw-ngaw sa huling pagkakataon at pagkatapos ay namatay. Isang nakakatakot na katahimikan ang bumalot, tanging ang tunog ng ulan at ang mahinang ungol ni Olga. Hindi ito mangyayari. Binuksan ko ang pinto ng sasakyan at tumalon palabas. Ang putik ay umabot sa aking binti. Napakalamig. Tiningnan ko ang sasakyan. Isang bakal na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso, ngayon ay nakatayo ng walang galaw na parang isang pagod na kalabaw. Miguel, gawin mo ang isang bagay. Sigaw ko sa kawalan ng pag-asa, hinawakan ang damit ni Miguel pagkababa niya ng sasakyan. Itulak ang sasakyan. Kailangan nating itulak ang sasakyan. Walang silbi, sabi ni Miguel. Inalis ang aking kamay. Ang kanyang boses ay kalmado na halos mabaliw ako. Sinilayan niya ng flashlight ang gulong. Lumubog na ito ng 10 pulgada. Kaya mo bang manatili dito at panoorin ang asawa mo na mamatay? Sigaw ko. Ang luha ay may halong maalat na tubig ulan. Sinabi ko na kailangan nating umuwi. Bakit mo siya pinanatili sa pesteng lugar na ito? Binalingan ko ang aking likod at nagpa siya na tumakbo patungo sa pangunahing kalsada para maghanap ng sasakyan. Hindi ko alam kung gaano kalayo ang pangunahing kalsada mula rito. Alam ko lang na kailangan kong tumakbo. Kailangan kong gamitin ang pera ko para pigilan ang sinumang sasakyan na dumaan. Ngunit pagkalipas lang ng 10 hakbang, nadulas ang aking paa sa madulas na putik. Ouch! Nadapa ako sa putikan. Ang mabahong, malamig na putik ay pumatak sa aking bibig, sa aking ilong, sa aking mata. Ang aking designer clothes, ang aking pagmamataas, ngayon ay may kulay kape na mancha. Sinubukan kong tumayo, ngunit ang putik ay parang may magic na humila sa akin. Nadapa ako ulit. Nakahiga ako doon sa putikan, nakatingala sa madilim na kalangitan na walang bituin. Sa unang pagkakataon sa aking buhay, naramdaman kong napakaliit ko at walang magawa. Pera, posisyon, pagmamataas, lahat ay walang silbi kapag nakaharap sa kalupitan ng kalikasan. Umiyak ako. Ang tunog ng aking pag-iyak ay hinaluan ng tunog ng humahagilap na hangin. Bong bong bong. Isang malalim na tunog ang umalingaw-ngaw, pumatak sa aking pag-iyak. Nag-angat ako ng ulo. Hindi tumakbo si Miguel, kasunod ko. Hindi rin niya sinubukang itulak ang walang pag-asa na sasakyan. Tumakbo siya pabalik sa maliit na simbahan sa gitna ng baryo. Sumugod siya sa kampanaryo, hinawakan ng malaking lubid at malakas na hinila. Ang tunog ng kampana ay umalingaw-ngaw, hindi ang banayad na tunog ng pagdarasal, kundi ang mabilis, sabay-sabay at nagmamadaling tunog ng bong-bong-bong-bong. Ang tunog ng kampana ay pumatak sa ulan, umalingaw-ngaw sa bawat eskinita ng parokya. Ito ang SOS na signal ng mga mangingisda at magsasaka dito. Isang sinaunang signal na umiral bago pa man dumating ang mga smartphone. May isang taong nangangailangan ng agarang tulong. Mahirap akong bumangon, pinunasan ng putik sa aking mga mata. Akala ko nababaliw na siya sa desperasyon. Sino ang makakarinig? Sino ang magmamalasakit sa ganitong gabi ng ulan at bagyo? Sa aking syudad, kung makakarinig ka ng sirena ng alarma, isasara ng mga tao ang kanilang mga pinto at itatago ang kanilang mga kurtina. Ngunit pagkatapos, mula sa madilim na lilim ng mga bahay sa paligid, nakita ko ang kumikislap na ilaw. Isang ilaw, 2 ilaw, 10 ilaw. Ang mga kahoy na pinto ay bumukas ng may kaba. Ang mga flashlight ay kumikislap sa ulan. Ang tunog ng mga aso na tumatahol. Ang tunog ng mga tao na nagtatawagan. May problema sa bahay ni Mang Miguel. Kunin ninyo ang duyan. Nasaan ang mga kabataan? Sa dulo ng eskinita, mula sa lahat ng direksyon, ang mga anino ng mga tao na nakasuot ng kapote at may salakot ay tumatakbo patungo sa amin. Hindi sila dumating dahil sa aking pera. Dumating sila dahil sa tunog ng kampana ni Miguel. Hindi sila dumating sakay ng ambulansya na may nakakapanindig balahibo na sirena at malinis na puting uniforme ng mga medical staff. Dumating sila sakay ng kanilang mga hubad na paa, bitbit ang kumikislap na mga flashlight at isang lumang duyan.
Isang bagay na akala ko ay ginagamit lang ng mga tao sa pagtulog sa tanghali sa ilalim ng puno. Wala pang 3 minuto pagkatapos ng tunog ng kampana ni Miguel, ang maputik na eskinita sa harap ng bahay ay puno na ng mga tao. Mayroong halos 20 matipunong lalaki. Ang kanilang mga mukha ay maitim dahil sa hangin. Ang ilan ay nakasuot ng punit-punit na kapote. Ang ilan ay nakabalot lamang sa manipis na plastik. Ang ilan ay hubad-baro. Hinahayaan ang ulan na umagos sa kanilang matipuno na katawan. Anong nangyari, Mang Miguel? Isang lalaking may malalim na boses ang sumigaw. Nilamon ang tunog ng ulan. Nakilala ko si Mang Ben, ang may-ari ng paresan kaninang umaga. Pumutok na ang panubigan ng asawa ko. Nagdurugo. Sirang makina ng sasakyan. Sigaw ni Miguel. Ang kanyang boses ay naging garalgal sa takot. Walang nagtanong ng karagdagang tanong. Walang nagtaka kung bakit o kung sino ang may kasalanan. Kumilos sila na parang isang makinang na iprogram sa loob ng maraming henerasyon para harapin ang natural na kalamidad. Kunin ang pasalan, iyong pangbuhat ng simbahan, utos ni Mang Ben, itinuro ang mga kabataan. Umuwi kayo sa bahay ko at kunin ang duyan na pangmilitar, mabilis. Sa isang iglap, isang malaking, makintab na pasalan, na karaniwang ginagamit para buhatin ang karosa ng santo sa mga prosesyon ng parokya ang dinala. Mahigpit nilang itinali ang duyan sa pasalan, nilagyan ng ilang layer ng tuyong kumot na kinuha ni Aling Nena mula sa bahay. Binuhat ni Miguel si Olga mula sa walang kwentang pickup truck, dahan-dahang inilagay sa duyan. Tinakpan niya ang kanyang asawa ng plastic na tarp upang protektahan mula sa ulan, iniiwan lang ang isang maliit na siwang para makahinga siya. Kargahin! Sigaw ni Mang Ben. 4 na pinakamalalakas na lalaki, kabilang si Miguel at Mang Ben, ay inilagay ang kanilang mga balikat sa magkabilang dulo ng pasalan. 1, 2, 3, buhat. Ang duyan ay umangat mula sa maputik na lupa. Sa Highway 21, naghihintay ang ambulance ng bayan doon. Nagsimulang gumalaw ang mga nagbubukod at iyon ang pinaka-nakakapanindig balahibo, pinakamakabuluhang tanawin na nakita ko sa loob ng 32 taon ng aking buhay. Hindi sila naglalakad, tumatakbo sila ng maliit sa isang kakaibang magkakasabay na ritmo. Huya, huya, ang ritmo ng kanilang sigaw ay nakatulong sa kanila na panatilihing matatag ang duyan at hindi umuga, bagamat ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa ay madulas na parang pinahiran ng mantika. Ang 16 na natitirang lalaki ay tumakbo sa paligid ng duyan, hawak ang mga flashlight para ilawan ang daan, itinataas ang malalaking tarp upang lumikha ng isang malaking mobile shelter na nagpoprotekta sa babaeng naghihirap sa loob mula sa bawat patak ng malamig na ulan. Napatayo ako ng nakatulala, ang tubig ulan ay pumasok sa aking bibig, maalat, sa St. Petersburg. Kung may nahulog sa daan, lalakaran lang nila ito o, sa pinakamahusay, kukunin nila ito sa video. Ngunit dito, ang mga hindi kilalang taong ito ay ginagamit ang kanilang sariling katawan bilang sasakyang pang-ambulansya. Takbo, ano ang ginagawa mo dyan? Isang magaspang na kamay ang mahigpit na humawak sa aking pulso, hinila ako ng mabilis. Nagulat ako at lumingon. Si Aling Nena. Ang biyenan na akala ko ay matigas at luma, ngayon ay basa na parang basang daga. Ibinigay niya ang kanyang nag-iisang salakot sa kanyang manugang. Ang suot niya ay isang manipis na barot saya na nakadikit sa kanyang balat. Nakita niyang nanginginig ako sa lamig, ang aking fur coat ay basang-basa at mabigat. Walang sabi-sabi, inalis ni Aling Nena ang kanyang kapote, isang klase ng raincoat na gawa sa pinagtagpi na sako. Itinakip niya ito sa aking ulo. Isuot mo yan, takbo ng mabilis, huwag kang maiiwan, sigaw niya. Ngunit ang kanyang kamay ay mahigpit na humawak sa aking kamay na naramdaman ko ang mainit na lumipat sa aking nagyayelong balat. Natumba-tumba ako habang tumatakbo kasunod niya. Ang aking mga hubad na paa ay natapakan ang mga bato at putik, masakit. Ngunit hindi ako naglakas loob na magreklamo kahit isang salita nang makita ko ang kuba na likod ni Aling Nena sa harap ko na nakikipaglaban sa malakas na hangin. Ang pasalan na nagdadala ng duyan ay humagilap sa gabi na parang isang nag-aapoy na dragon. Ang kumikislap na ilaw ng flashlight ay humihiwa sa ulan. Mag-ingat, madulas ang daan sa dam.
Isang tao ang sumigaw ng babala. Ang mga nagbubukod ay umaakyat sa mataas na pilapil patungo sa pangunahing kalsada. Ang putik dito ay malagkit. Biglang, isang kabataang lalaki sa harap, si Jojo, ay nadulas at bumagsak siya. Ang pasalan ay tumagilid sa isang gilid. Sigaw ni Olga sa duyan. Huminto ang tibok ng puso ko. Kung bumaliktad ang duyan sa putik ngayon, malalagay sa matinding panganib ang aking kapatid at ang sanggol. Ngunit hindi nangyari ang pagbagsak na iyon. Sa sandaling nadulas si Jojo, 3 lalaking katabi niya ang walang pag-aalinlangan na sumugod sa putikan. Ginamit nila ang kanilang likod, ang kanilang balikat, ang kanilang dibdib upang siksikin ang lamat na lumikha ng isang human cushion para sa mga nagbubuhat ng pasalan. Hawakan ng mahigpit, bulong ni Mang Ben. Lumabas ang mga ugat sa kanyang leeg. Pinilit niyang pasanin ang libu-libong libra na nakapatong sa kanyang balikat upang panatilihing balanse ang duyan. Dahan-dahang tumayo si Jojo. Ang kanyang mukha ay puno ng putik at muling inilagay ang kanyang balikat sa pasalan. Patawad po, Uncle. Tuloy na, bilisan. Muli silang humagilap. Walang sino man ang nanisi sa kabataang lalaki. Walang sino man ang nagreklamo tungkol sa mga sugat o putik. Mahigpit silang nagdikit-dikit, balikat sa balikat, lumikha ng isang matatag na pader ng laman na pumapaloob sa maliit na nilalang na malapit ng isilang. Napatayo ako sa gilid ng pilapil, humihingal, ang luha ay umagos, mainit na may halong malamig na tubig ulan sa aking pisngi. Ipinagmalaki ko noon ang mga skyscraper sa Moscow, ang modernong subway system, ang nagniningning na sibilisasyon ng Europa. Ngunit nakatayo sa isang maalikabok na pilapil ng isang mahirap na baryo, napagtanto kong napakahirap ko pala. May pera ako ngunit wala akong mga tao na handang humiga sa putik upang ako ay makatapak. Olga, tama ang pinili mo, bulong ko. Ang aking boses ay nanginginig sa hangin. Twit, twit. Ang tunog ng sirena ng ambulansya ay umalingaw-ngaw mula sa malayo. Ang umiikot na asul at pulang ilaw ay sumasalamin sa basa na daan. Dumating na ang sasakyan mula sa bayan. Ang mga nagbubukod ay bumilis. Tumakbo si Miguel malapit sa gilid ng duyan, mahigpit na hawak ang kamay ni Olga na nakausli mula sa tarp. Kaya mo yan, mahal ko. Nakita na natin ang ilaw ng sasakyan, malapit na tayo, sigaw ni Miguel. Ang kanyang boses ay naging garalgal sa emosyon. Dahan-dahan nilang inilagay ang duyan sa stretcher ng ambulansya. Dali-daling isinampa ng mga nurse si Olga sa sasakyan, tumalon din si Miguel. Sumara ang pinto ng sasakyan. Napatayo ako sa gitna ng daan, tinitigan ng sasakyan na humagilap sa gabi ng may sirena. Sa paligid ko, 20 lalaking Batangwenyo ang humihingal, ang kanilang hininga ay puting usok sa natitirang ilaw ng headlights ng kotse. Nagtinginan sila, tumatawa ng malakas, bagamat basang-basa sila at puno ng putik na parang mga clay statues. Tapos na, sa tingin ko, sapat ang oras, sabi ni Mang Ben. Tinapik ang balikat ng isang kabataang lalaki. Pagkatapos ay bumaling sa akin, itinaas ang kanyang kulubot na hinlalaki at ngumiti ng nakanganga ang ngipin. Okay, gusto kong magpasalamat, ngunit nabulunan ako. Yumuko ako ng malalim upang itago ang mga luha ng kahihiyan at pasasalamat na hindi ko kayang pigilan. Akala ko noon ang dugo na dumadaloy sa mga ugat ng aming aristokrasya ay mas pula at mas marangal kaysa sa dugo ng mga magsasakang ang paa ay balot ng putik. Naniwala ako noon na ang klase ng tao ay tinutukoy ng tatak ng damit na suot nila o ng uri ng alak na iniinom nila. Ngunit ngayong gabi, nang makita ko ang mainit na mga sachet ng dugo na dahan-dahang dumadaloy sa katawan ng aking kapatid, alam kong nagkamali ako ng husto, isang mayabang at hangal na pagkakamali. Ang Haihaong General Hospital bandang 2:00 ng umaga ay tahimik at malamig. Ang puting koridor ay mabangong amoy ng antiseptic, isang amoy na laging nagpapaalala sa takot sa kamatayan. Sa labas ng bintana, malakas pa rin ang ulan na humahampas sa salamin, ngunit sa loob, isang tensyonado na katahimikan ang bumalot. Nakaupo ako nang nakakuyakoy sa waiting chair, yakap ang isang tasa ng mainit na gatas na ibinigay sa akin ng isang nurse. Nanginginig pa rin ang aking katawan, hindi lamang dahil sa lamig bagamat natuyo na ang aking damit, kundi dahil sa takot na kumakain sa aking puso. Nasa emergency room si Olga,
Mahirap ang panganganak at maraming nawalang dugo. Hindi nakaupo si Miguel. Nakatayo siya, nakasandal sa dingding. Nakapikit ang kanyang mga mata. Patuloy na gumagalaw ang kanyang mga labi. Sa kanyang kamay, ang rosary beads na gawa sa ebony ay patuloy na gumagalaw sa bawat daliri. Click-clack, click-clack, ang tunog ng mga beads na nagbabangga ay ang tanging tunog na nagpapanatili sa espasyong ito na hindi nababasag. Clack, bumukas ang pinto ng emergency room. Isang middle-aged doctor na nakababa ang face mask sa kanyang baba ang lumabas na may seryosong mukha. Nasaan ang pamilya ng pasyente na si Olga? Mabilis na sumugod si Miguel na parang pana. Ako po, asawa at anak ko po. Okay. Napigilan na ng doktor ang pagdurugo pansamantala, ngunit kailangan niya ng agarang blood transfusion o negative ang blood type niya at ubos na ang blood bank ng ospital dahil sa maraming traffic accidents ngayong Pasko. Kailangan namin ng blood donor kaagad. Kunin ninyo sa akin. Ipinagpag ni Miguel ang kanyang manggas. Ipinapakita ang kanyang matipuno na braso na may malinaw na asul na ugat. O negative ako, doktor, pero hindi ako sapat. Kailangan pa ng hindi bababa sa 3 units ng dugo para masiguro ang kaligtasan ng cesarean section. Tumayo ako, tumakbo sa harap ng doktor. Ito na ang oras para tubusin ko ang aking mga pagkakamali. Ito na ang oras para magamit ang aking pera. Kunin ninyo sa akin. Ako ang ate niya. Tiningnan ako ng doktor. Mabilis na nagtanong sa Ingles. Uminom ka ba ng alak sa loob ng nakaraang 24 oras? Umiinom ka ba ng anumang gamot? Napatigil ako. Sa flight mula Russia, inubos ko ang 2 baso ng champagne para pawiin ang aking nerbiyos. At kaninang umaga, dahil sa sakit ng ulo dulot ng pagbabago ng panahon, uminom ako ng isang mataas na dosis ng pain reliever. Umiinom ako ng pain reliever. Nauutal kong sinabi, nabulunan. Kung gayon, hindi pwede. Matigas na sabi ng doktor, umiling, hindi ligtas para sa donor at recipient. Dumating ang kawalan ng kakayahan na parang suntok sa aking dibdib. Mayroon akong milyon-milyong rubles sa aking bank account, ngunit hindi ako makapagbigay ng kahit isang patak ng dugo upang iligtas ang aking kapatid. Kinakabahan kong inilabas ang aking basang pitaka, kinuha ang isang tumpok ng mga dolyar na magkakadikit. Bibilhin ko ang lahat, sigaw ko. Inilapit ang tumpok ng pera sa kamay ng doktor. Tumawag ka. Tawagan mo ang probinsya, tawagan mo ang Maynila, bilhin mo kung gaano karaming dugo ang kailangan, $10,000, $20,000, iligtas mo ang kapatid ko. Tiningnan ng doktor ang tumpok ng pera at pagkatapos ay ako na may malasakit ngunit mahigpit na tingin. Itinulak niya ang aking kamay, dahan-dahan ngunit matatag. Senyorita, dito, hindi namin binibili ang buhay gamit ang dolyar, kailangan namin ng dugo. Totoong dugo ng tao. Kung gayon, mamamatay siya. Nadapa ako sa sahig, malamig at umiiyak ng humahagulgol. Paano makakahanap ng taong may O negative sa gitna ng gabi? Sino ang nagsabi sa iyo na hindi makakahanap? Isang malalim na boses ang umalingaw-ngaw mula sa dulo ng koridor. Nag-angat ako ng mukha. Si Mang Ben, ang may-ari ng paresan, at sa likod niya ay halos 10 lalaki mula sa parokya ang mga taong nagbuhat kay Olga dito. Hindi pa sila umuuwi. Naghihintay pa rin sila sa lobby. Ang kanilang mga damit ay puno pa rin ng putik, nanginginig sa lamig, ngunit ang kanilang mga mata ay nagniningning. O negative ako. Lumapit si Mang Ben, inilagay ang kanyang manggas, ipinapakita ang kanyang malaki at matipunong braso na maitim dahil sa usok ng uling. Ang dugo ko, puno ng sabaw ng pares at patis ng Batangas. Malakas yan, doktor. Ako rin, O negative. Isang kabataang lalaki, si Jojo, ang nadapa kanina, ang nagtaas ng kamay. Kakabigay ko lang ng dugo noong nakaraang buwan, pero malakas pa ako. Kunin ninyo lang, doktor. At ako rin. Ang blood type ko ay A, pwede ba? Isa-isa silang lumapit, pinalibutan ang doktor. Walang nagtanong tungkol sa bayad, walang nagtanong kung masakit. Ibinigay nila ang kanilang mga braso na parang isang kusang loob na regalo. Ang mga kamay ay magaspang, may lamat. Ang mga kuko ay may putik pa. Ang mga kamay na kaninang umaga ay kinasusuklaman ko at ayaw kong hawakan dahil sa takot na marumihan. Ngayon,
Ang dugo na dumadaloy sa ilalim ng kanilang madilim na balat ay handang iligtas ang aking marangal na kapatid. Tiningnan sila ni Miguel, ang kanyang mga mata ay namumula. Hindi siya nagbitaw ng walang kabuluhang pasasalamat. Yumuko lang siya ng malalim, napakalalim, bilang kapalit ng libu-libong salita. Mabilis na dinala ng nurse ang mga karapat-dapat na tao para sa mabilis na pagsusuri. Sumama rin si Miguel. Ang koridor ay bumalik sa katahimikan. Tanging ako at ang head doctor ang naiwan. Nakaupo ako sa sahig, hawak pa rin ang tumpok ng walang silbing pera. Naramdaman kong napakahina ko at napakahirap. Bumuntong hininga ang doktor, umupo sa upuan sa tabi ko. Itinuro niya ang malaking electric heater na nagpapainit sa sulok ng koridor, pagkatapos ay itinuro ang hilera ng mga kagamitan sa emergency room sa likod ng salamin. "Mainit ba?" tanong niya sa Ingles. "Opo," tumango ako nang walang malay. Ang heating system na ito at ang pinakamodernong baby ventilator doon, donasyon lahat ng asawa ni Olga. Nagulat ako at bumaling sa kanya. "Ano po? Si Miguel?" Ngumiti ang doktor. Ang kanyang mga mata ay puno ng paggalang. "Sino sa tingin mo siya? Isang walang trabahong magsasaka?" Siya ang chief engineer, may-ari ng 3 pinakamalaking pabrika ng tela at makinarya sa probinsiyang ito. Ang kita niya ay kayang bilhin ang buong ospital na ito. Ang aking ulo ay umikot. Miguel, ang lalaking nakasuot ng floral apron. Ang lalaking nagmamaneho ng lumang pickup truck na puno ng putik. Ang lalaking tahimik na naghuhugas ng pinggan para sa kanyang asawa. Pero, simple lang ang buhay niya. Tumango ang doktor. Tama. Karamihan sa kanyang kita ay inilalaan niya sa pagtatayo ng mga paaralan para sa mga bata sa parokya, paggawa ng konkretong daan. Iyon ang tanging bahagi na hindi pa natapos dahil sa issue ng lupa at pagbibigay ng medical equipment sa amin. Siya ang benefactor ng buong bayan na ito. Ang mga tao dito ay iginagalang siya hindi dahil mayaman siya, kundi dahil namumuhay siya tulad ng isang hermit sa pang-araw-araw na buhay. Pinili niyang manatili sa lumang bahay ng kanyang mga magulang dahil gusto niyang panatilihin ang kanilang tahanan, hindi dahil wala siyang pera para magpatayo ng mansyon. Ang bawat salita ng doktor ay parang martilyo na bumabasag sa matibay na dingding ng aking mga pagkukunwari. Naalala ko ang aking mapanukso na tingin nang makita ko si Miguel na naghuhugas ng dahon ng saging. Naalala ko ang aking mga masakit na salita. Nakadepende sa asawa, mahirap, walang trabaho. Sa huli, ang pinakamahina pala dito ay ako. Mahirap ako sa karakter, mahirap sa pag-unawa, at mahirap sa pananampalataya. Ginamit ko ang aking limitado na sukatan ng material na yaman upang sukatin ang kalaliman ng karagatan. Tumingin ako sa bintana ng blood extraction room. Nakahiga si Miguel sa kama, nakakabit ang blood transfusion line sa kanyang braso. Nakapikit ang kanyang mga mata, ang kanyang mukha ay kalmado at payapa. Sa tabi niya ay si Mang Ben at si Jojo. Nag-uusap sila at nagtatawanan ng malakas. Walang agwat sa pagitan ng amo at empleyado, sa pagitan ng isang inhinyero at isang nagbebenta ng pares. Mayroon lamang mga lalaki na nagbabahagi ng kanilang mainit na dugo upang iligtas ang isang buhay. Owa, owa. Isang malinaw at malakas na tunog ang umalingaw-ngaw, binasag ang siksik na hangin. Ang iyak ng bagong silang. Nagulantang ako, sumugod sa pinto ng operating room. Tumakbo din ang doktor sa loob. Bumukas ang pinto, may dalang isang bundle ng asul na tela ang nurse. Congratulations! 3 kilos and 2 ounces ang sanggol, at ligtas ang ina at sanggol. Kakaalis lang ni Miguel sa blood extraction room, may benda pa sa kanyang braso. Nang marinig niya ang iyak ng kanyang anak, ang matatag na mga paa ng makapangyarihang lalaking iyon ay biglang nanghina. Sumandal siya sa dingding, nanginginig ang kanyang mga balikat, ang luha ng lalaki ay umagos sa kanyang maitim na pisngi. Hindi siya agad tumakbo upang yakapin ang kanyang anak. Bumaling siya at niyakap ng mahigpit si Mang Ben na nakatayo sa tabi niya. "Uncle, buhay po ang asawa ko. Buhay po ang anak ko." Umiyak si Miguel na parang bata. Isinubsob ang kanyang ulo sa balikat ng matandang kapitbahay na puno ng amoy ng pawis at usok ng uling. Okay, mabuti yan Miguel." Tinapik ni Mang Ben ang likod ni Miguel. Tumawa na namumula rin ang mga mata. "May dugo ng pares vendor ang batang ito, ha?
Balang araw, baka bigyan mo siya ng libreng pares. Nagtawanan ang buong grupo. Ngumiti rin ako, ngunit malapit na akong umiyak. Hindi ako nainsulto. Naramdaman kong pinatawad ako. Nang magkahiwa-hiwalay ang lahat, naglakad-lakad kami ni Miguel sa mahaba at makitid na koridor ng simbahan. Sa ilalim ng matatayog na Gothic arches, ang sikat ng araw sa hapon ay sumisikat sa mga stained glass windows, naglalabas ng nagniningning at mahiwagang mga guhit ng liwanag sa sahig na baldosa. Huminto ako, huminga ng malalim. Oras na para sabihin ito, isang bagay na sa aking dating mapagmataas na Irina. Mamatay na ako bago ko pa sabihin. Miguel, tawag ko, humarap sa kanya. Opo, ate. Humihingi ako ng tawad, sabi ko. Nakatingin ng diretso sa kanyang mga mata, hindi umiiwas. Humihingi ako ng tawad dahil hinusgahan kita sa iyong panlabas na anyo. Humihingi ako ng tawad dahil tinawag kitang isang taong nakadepende sa asawa, isang mahirap. Napakamataas ko ang tingin sa sarili at bulag. Tahimik na nakinig si Miguel, ang kanyang seryosong mukha ay nanatiling kalmado. Akala ko, dumating ako dito para iligtas si Olga mula sa isang pagkakamali. Patuloy ko, bahagyang nanginginig ang boses, ngunit malinaw. Ngunit lumalabas na si Olga ang pinakamatalino. Nakita niya ang isang mamahaling perlas na hindi ko nakita. Ikaw ang pinakamabuting lalaki, ang pinakakarapat dapat para sa kanya. Salamat sa hindi pagpansin sa aking mga masakit na salita. Ngumiti si Miguel, ang kanyang ngiti ay banayad tulad ng lupa, tulad ng mga bukirin ng kanyang bayan. Ate Irina, sabi niya, ang kanyang malalim na boses ay umalingaw-ngaw sa koridor ng simbahan. Ang mga Pilipino ay may kasabihan, ang lumakad na malayo'y huwag mong babatuhin. Ang lumapit na muli huwag mong lilimutin. Nag-aalala ka sa kapatid mo, at iyan ay pagmamahal, naiintindihan ko. Bukod pa rito, huminto siya ng bahagya, isang bihirang mapaglarong tingin ang lumabas. Salamat sa pangaalipusta mo, nagkaroon ako ng dahilan para patunayan ang galing ng mga lalaking Pilipino. Napatawa ako. Pinunasan ang luha na umago sa aking pisngi. Ang mabigat na pasanin sa aking puso ay biglang naglaho. Kinuha ni Miguel mula sa kanyang loob na bulsa ng jacket ang isang tumpok ng maayos na nakatiklop na papel. Dahil pinuri mo ako bilang isang negosyante, sabi niya, inilatag ang papel sa ibabaw ng batong bintana. Nagpaplano akong magtayo ng free housing para sa mga manggagawa at isang international standard preschool dito mismo sa parokya. Mayroon akong lupa, may pera, ngunit hindi ko pa alam kung paano patakbuhin ang isang professional na management model. Ate, ikaw ay isang management expert sa Europa. Maaari mo ba akong tulungan? Tiningnan ko ang sketch ng plano, ang mga gusot na guhit ngunit puno ng pagmamahal. Isang malaking housing area, isang paaralan na may malawak na palaruan para sa mga maduduming bata na nakilala ko. Hindi lang ako binigyan ni Miguel ng isda, binigyan niya ako ng fishing rod, binibigyan niya ako ng pagkakataong mag-ambag upang maging tunay na bahagi ng lugar na ito at hindi lamang isang nagdaang bisita na may utang na loob. Inilapag ko ang aking kamay sa plano, nagniningning ang aking mga mata. Ang modelong ito, napakasimple. Sa Russia, pinamamahalaan ko ang mas komplikadong supply chains. Ngumiti ako ng may pagtitiwala, bumalik sa aking dating tiwala bilang isang babaeng manager. Sige, ngayong gabi, gagawan kita ng detalyadong business plan. Gagawin kong mas maganda ang preschool na ito kaysa sa mga private schools sa Maynila, ngunit sa isang kondisyon. Anong kondisyon, ate? Tanong ni Miguel. Kailangan mong turuan akong magluto ng pares at sa pagkakataong ito, gagamitin ko ang aking hubad kamay para hawakan ang bihon. Napatulala si Miguel ng isang segundo pagkatapos ay humagalpak sa tawa. Ang masarap na tawa ng magkapatid ay umalingamngaw sa bakuran ng simbahan, hinaluan ng tunog ng kampana sa hapon na nagsisimulang umawit ng payapang musika ng tagsibol.